Hindi lang pera ang binigay mo sa akin, binigyan mo ako ng kinabukasan, ang kwentong magpapatunay na ang kabutihan ay laging bumabalik. Araw-araw, nagbabago ang petsa sa kalendaryo, pero minsan, may isang petsa na kayang baguhin ang buong kalendaryo, magpakailanman. Ito ang kwento ni Rohit, isang batang lumaki sa matinding kahirapan. 6 na taong gulang pa lang siya nang pumanaw ang kanyang ina. Mula noon, ang kanyang ama na lang ang bumuhay sa kanya. Nagtatrabaho ito araw at gabi sa isang steel factory, kapalit ang kaunting kita na sapat lang para mabuhay silang dalawa. Sa kabila ng hirap, tiniyak ng ama ni Rohit na makapag-aral siya. Nagtitipid ito sa pagkain para lang may pambayad sa matrikula ni Rohit. 13 taong gulang na si Rohit. Sa murang edad, natutunan na niyang alagaan ang kanilang maliit na tahanan. 4:00 ng madaling araw siya gumigising, nagluluto ng pagkain para sa kanila ng kanyang ama, bago pumasok sa eskwela. Kahit mahirap ang buhay, hindi sila kailanman nagreklamo. Isang gabi, pag-uwi ng kanyang ama, nakita niyang puno ng usok ang kanilang barong-barong. Basa ang mga kahoy na gamit ni Rohit sa pagluluto, kaya hindi ito agad nagliyab. Malakas ang ubo ni Rohit, nangingitim na sa usok ang kwarto. Agad siyang niyakap ng kanyang ama at dinala sa labas. Ano bang ginagawa mo? Tignan mo ang sarili mo, pulang-pula ang mata mo at inuubo ka ng sobra. Ako na sana ang nagluto. Ngumiti si Rohit at sabing, Tatay, buong araw kang nagtatrabaho. Ayoko nang pagod ka pa pag-uwi mo. Maaga akong umuwi mula sa eskwela, ako na lang po ang magluluto simula ngayon. Napaluha sa tuwa ang kanyang ama. Ngayong gabi, hindi tayo kakain sa bahay. Sweldo ko ngayon, kakain tayo sa labas. Isang munting sandali ng saya sa gitna ng kanilang mahirap na buhay. Matalino at masipag si Rohit. Kahit abala sa gawaing bahay, palaging siya ang top sa klase. Pangarap ng kanyang ama na maging doktor si Rohit at pangakong panghahawakan ito ng binata. Ngunit biglang nagbago ang lahat. Isang araw, nabagsakan ng bakal ang mga kamay ng ama ni Rohit sa pabrika. Dahil sa tindi ng pinsala, kinailangang putulin ang parehong kamay nito. 5 buwang nasa ospital ang kanyang ama at pag-uwi nito, wasak ang loob. Ang dami kong pangarap. Nauna na ang nanay mo. Ngayon, pati mga kamay ko nawala. Gusto ko lang sanang makita kang maging doktor, pero parang malabo na ngayon. Tahimik na umupo si Rohit sa tabi niya, hinawakan ang kanyang braso at bulong, Tay, huwag kang mag-alala. Buhay pa ang pangarap nyo. Mangangako po ako, magiging doktor ako. Kahit gaano kahirap. Simula noon, nagsumikap si Rohit ng higit pa. Sa umagay nag-aaral at pumapasok sa eskwela, sa hapon at gabi, nagbebenta siya ng sabon sa bahay-bahay. Ang kaunting kinikita'y pinambabayad niya sa matrikula at pagkain. Sa weekends, buong araw siyang naglalako. Isang linggo, walang nabenta si Rohit. Gutom, pagod at halos mawala ng pag-asa. Huling araw na ng pagpasa ng admission form para sa kolehiyo, pero wala siyang pera. Dumating siya sa huling bahay na pinuntahan niya, dala ang kaba. Kung di sila bibili ng sabon, baka pwede man lang akong humingi ng makakain, isip niya. Isang mabait na ginang ang nagbukas ng pinto. Napansin ang pagod sa mukha ni Rohit. Anak, gutom ka na. Kumain ka muna ng biskwit at uminom ng tubig. Pagkatapos, tinanong siya, nag-aaral ka ba? Opo, nakapasa po ako sa grade 12. Pero ngayon po, wala akong nabentang sabon. Mukhang hindi ko na po maihahabol ang pambayad sa admission ko. Naawa ang ginang. Magkano ang kailangan mo? 500 piso po. Pumasok ang babae, bumalik dala ang pera, at inabot ito kay Rohit. Heto, anak. Kunin mo. Pumunta ka na at i-enroll ang sarili mo. Hindi makapaniwala si Rohit. Lumuhod siya, hinalikan ang kamay ng ginang, at lumuha sa sobrang pasasalamat. Mabilis siyang tumakbo papunta sa paaralan, dala ang bagong pag-asa. Lumipas ang ilang taon. Naging doktor si Rohit. Kilala na siya sa syudad at nakapagtayo pa ng sarili niyang nursing home. Walang kapantay ang tuwa ng kanyang ama. Isang araw, isang emergency case ang dumating, isang matandang ginang na may malubhang VA at sira na ang isang baga. Walang pamilya. Walang pambayad. Agad iniutos ni Rohit na i-admit. Dok, hindi po yata niya kayang bayaran ito. Aabot po sa daan-daang libo ang gagastusin, sabi ng junior doctor. Hindi mahalaga ang pera.
Ang mahalaga, buhay. Gamutin niyo siya agad. 2 buwang binantayan ni Rohit ang ginang. Araw at gabi, siya ang nag-alaga. Hanggang sa gumaling ito at makauwi. Pag-alis, inabot ng nurse sa babae ang isang envelope. Ma'am, ito po ang bill nyo. Nanginig ang matanda. Ayos na ako, pero paano ko ito babayaran? Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre, pero walang bill sa loob. Isang sulat ang nandoon. Huwag po kayong mag-alala. Matagal na pong bayad ang inyong bill, binayaran nyo po ito noon, sa halagang 500 pesos na ibinigay nyo sa isang batang nagbebenta ng sabon. Ang batang iyon ay isa ng doktor ngayon. Siya po ang nagligtas sa inyo. Hindi niya kayang suplian ang kabutihan nyo, pero ang paggaling nyo ay munting regalo niya bilang pasasalamat. Lumuha ang ginang. Pumasok si Rohit, may ngiti sa labi. Ako po yon, ma'am. Ako yung batang tinulungan nyo noon. Hindi nyo lang ako binigyan ng pera, binigyan nyo ako ng kinabukasan. At ngayon, nabigyan ako ng pagkakataong maibalik ang kabutihan nyo. Tahimik na lumuha ang matanda, hindi sa lungkot, kundi sa hiwagang dala ng kabutihang minsan niyang ipinamalas. Sa mundong puno ng hamon, may mga himalang nililikha ang pagmamahal, sakripisyo, at kabutihan. Isang ama, isang anak, at isang estrangherong nagbigay ng pag-asa, 3 buhay na pinagtagpo ng isang munting kabutihan. Kaya't huwag kailanman maliitin ang maliliit na kabutihang ginagawa mo. Maaaring ito ang magbagong buhay ng iba o ng buong mundo. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang inspirasyonal na kwento.